Hello fam, welcome back to another vlog. So 8th day na natin ngayon dito sa Sydney and 6:46 na ng umaga. And for today ay magtutour tayo ng Wollongong and Kiama area. So na-search ko yun fam na isa sa mga hotspots ngayon no dito sa Sydney. And hindi pa rin talaga natin siya napupuntahan ever. Ito yung mga spots na pinuntahan ni Mami Heidi nung nag-tour siya na nagkita kami nung gabi at nag-hotpot kami dito sa Chinatown. Yun. So may makakasama tayong fam for today. Actually, na-meet ko sila noong meet and greet natin sa Sydney Opera House. Nagpakilala sila, ganyan, nagbigay sila ng gifts. And sabi nga nila na pwede daw nila tayong ipag-drive around Sydney or outside Sydney. Magsabi lang daw kahit saan. Sabi nga niya, kahit dito sa city center, for example, punta daw ng Bondi, i-drop lang nila ako, mag-explore, tapos babalik ng sakyan, ihatid ulit sa next spots. So, willing daw talaga sila tayong ipasyal, no? Dito sa Sydney. Tapos, nung pag-uwi nila, nag-chat pa nga sila no na magsabi lang kung meron pa akong gustong puntahan dito sa Sydney and sasamahan nila tayo. So sakto naman na yung Wollongong and Kiama area yung isa sa mga gusto kong puntahan dito. Na hindi na natin ibubuk sa tour. Sama naman tayo dito sa farm natin para mabigyan din natin sila ng time no. Kasi nakita ko naman na gusto talaga nila tayong mailibot dito sa Sydney. Also, para hindi na rin tayo mag-book ng tour, hawak natin yung oras natin, 'di ba? So papakilala ko sila sa inyo mamaya. Isang family sila dito sa Sydney. Pero si Ate V yung kausap ko. 7:15 kami magkikita. Susunduin nila ako dito sa baba. So ayun fam, excited ako kasi nakita ko sa clock yung mga pupuntahan. Maganda yung Seacliff Bridge doon. Tapos yung Kiama na may blowhole. Basta makikita na lang natin mamaya. So lagpas 1 linggo na rin tayo sa Sydney. No, ang bilis. Parang kailan lang yung kakarating lang natin na wala pa tayong tulog. Na dumiretso tayo ng QVB para i-meet si na Mami Heidi and si Ivan. Ang bilis ng panahon, 8th day na natin. So, lagpas 1 week na tayo, no? Also, mamaya, kailangan din natin makabalik agad dito sa city, no? Kasi, manonood tayo ng The Lion King musical. 6:45 yung show natin. So, dapat mga 6 o'clock, andito na tayo, no? So, ayun lang ang ating intro. Excited na ako, fam, for today. So, samahan niyo ako at mag-explore tayo ng Wollongong area and Kiama area. According to Google, nasa 1.5 oras yung biyahe mula dito sa Sydney, CBD. Dito na ako sa labas. 6:50 pa lang ng umaga. And medyo inagahan ko na no kasi bibili pa ako ng coffee dito sa Basket Brothers. So ito na ang panahon natin. Maganda-ganda ang panahon. So tapos na talaga yung mga ulan moments natin dito sa Sydney. Ano? Ngayon bili muna tayo ng coffee dito sa Basket Brothers. So tama-tama mag-open sila ng 7. 5 minutes na lang. Order lang tayo ng long black. Yes. I'll have iced long black, $6.6. Yung long black nila dito, Doppio. Yun yung isa sa mga favorite kong Nespresso pods, no? Ito na si Ate V. Good morning po. Thank you po. Good morning po, Kuya Bong. Kristen, hello. Ayan, ang fam natin dito sa Sydney. So dito na kami, magbe-breakfast muna kami. Anong area to, ate? Ito na Circular Quay. O kasi nakikita ko yung Harbor Bridge dito. Nag-usap kami ni na ate. Mga army pala to si na ate. Magpi-pre-sale na ng tickets dito sa Australia for BTS concert on Tuesday. O magti-ticket master sila. Sabi ko, sige mag-register nga tayo sa ticket master. Baka makabili tayong ticket. And see you again next year. Oo, babalik tayo dito, fam, kung makabili tayong ticket dito, di ba? Feb pala ang concert ng BTS dito. At favorite din nila ang Korea, kaya naman pala magkasundo tayo, no? So ito yung kakainan natin, fam. Capella, Sydney. Ito na, fam, Brasserie, 1930. Ito na fam, na-miss natin ang congee. Oh. May century egg siya, cilantro and tofu. Tapos may mga sides pa. That's it. Puro topic namin fam, alam nyo. BTS. Korea. Kasi nga mahilig din pala sila sa Korea.
Sarap na miss ko yung congee sa Pilipinas. Ilang araw na akong eggs benedict, toast, sourdough. Kayo ate, anong usual breakfast niyo sa bahay? Filipino? Minsan naggagawa rin ako ng normal na may bacon and egg. Ganyan, kagaya ay avon, toast, ganyan. Kung anong breakfast nila dito? Pero minsan pandesal ang bread kasi mas masarap ang pandesal natin. Hindi na kayo yung mga nagsisilog-silog? Hindi. Hindi kayo mahilig sa Parang emergency ulam kasi madaling lutuin. Ito pala fam, yung parang medyo alfresco area nila. Kasi tignan niyo yung mga tables, oh. Sarap naman kumain dito. Ayan, oh. Ang ganda, no? So, nung nag-breakfast kami, akala namin makakain tayo dito. Pero sabi nila ate, parang ino-open yata nila ito ng lunch na. So, doon tayo sa loob na pwesto. Pero ang ganda. Ayan. Ayan fam, bago na pala yung fish market dito. Ayan na yung building na yan. Okay fam, so mga isa't kalahating oras tayo nag-drive mula sa CBCBD. And nandito na tayo sa Wollongong area. And ang first stop natin ay ang Sea Cliff Bridge. Ang ganda dito. Grabe. So isa siyang malaking bridge. Daanan siya pero may pedestrian dito sa gilid. Isa ito sa mga spots na pinupuntahan dito sa Wollongong. Kasi ang ganda ng view ng dagat dito. Kasi cliffside siya. As in, tabing bundok talaga na ginawa ng daanan. Kumbaga parang sa atin, para siyang yung sa Ilocos na may patapat bridge, di ba may ganon? Tapos parang siyang Great Ocean Road din dito. Anyway, pakita ko na sa inyo. Ayan siya. So isa siyang pahabang ganito. Kung makikita mo yung clock tour, may picture na ganito. Isa ito sa mga spots na pinupuntahan. Kasi nga cliffside siya, bundok, ano? Tapos pwede pa bumaba doon, no? Tingnan nyo pa, may barko doon. Diba? Ang ganda. Ayan, ganyan pa siya kalaki. Diba? Tapos yan ang view natin, oh. Hala, ang ganda. Nakaka-relax dito. So, ito ang buong Sea Cliff Bridge. Ayan na fam, ang ganda ng view natin dito. Alam nyo ba, isa rin pala ito sa mga vantage point, no, para makaspot ng mga humpback whales. Yung mga migrating humpback whales, dumadaan daw yan sila dito. And maganda raw itong spot na to para makita yung mga humpback whales na yun. Diba? So, ang ganda niya. I'm so happy. Narating natin fam ang Sea Cliff Bridge dito sa Wollongong. Isa ito sa mga spots na dinadaanan nung clock tour, no. Nagpark lang si na kuya dito sa gilid bago pumasok dito sa cliff, tapos nilakad na lang namin dito. So, picture tayo kasi may dala akong tripod. 'Di ba fam, ito talaga ang katulong ko sa pagkuha ng magagandang pictures. Ang ating TNW tripod, magnetic pa to. Kung gusto nyo rin ito, ilalagay ko yung link sa baba. Okay, picture muna tayo. So, ang ginagawa ko, kinakabit ko yung phone sa tripod, tapos ginagamit ko yung Apple Watch pang picture. Hindi ba? So, ito na ang view natin mula dito
sa Seacliff Bridge. Ayan o, may mga tao doon sa baba. Tapos may barko doon. Ay, ang dami palang barko. I-zoom natin. Ayan o. Oh, diba? Ang ganda. Tapos mahaba pa siya, fam. Hanggang doon pa siya. Ay na fam, sila Ate V. And si Kristen, ayan. Ang ating mga ka-army. Ka-BTS army. Let's say goodbye to the Seacliff Bridge. So, diba? Dumaan lang tayo. One of the spots dito. Photo spot dito sa Wollongong. Ang ganda, nakaka-relax dito. And sakto, ang ganda ng weather talaga, fam. Kasi nag-uulan talaga the past few days. Imagine niyo kung umuulan dito. Mahirap siguro ito maglakad-lakad. Ano? Ang ganda ng area na to, no? Ayan, fam, oh. Ito na fam, dadaan tayo ng Seacliff Bridge. Videohan natin. Yan o, ganyan pa siya kahaba o. So, nag-stop muna kami sa petrol saglit, toilet break. Ang ganda dito, tignan nyo. Ayan o, may maliit na beach sila dito. Tapos, tignan nyo naman yung tennis court nila. Ang ganda din. Di ba parang sarap maglaro ng tennis? Yan ang view mo. Tapos, ganito kalamig. Ang ganda dito. Ang ganda ng area na to, fam. Parang maganda siyang vacation place. Kasi ayun yung mga bahay, oh. Tapos, konting lakad mo na sa beach ka na. Tapos, napansin ko yung mga bahay dito, no? Floor to ceiling, ang mga glass window nila. Andyan, no? So, ang ganda ng view ng dagat. Di ba? Parang ang ganda niyang gawing vacation place. Ang ganda ng mga ganitong part ng Australia, no? Ayan, dito kami huminto sa petrol. Tapos may parang mini grocery sa loob. Ayan na fam, sina ate, oh. Relax, relax. Kagaya nga na sinabi ko kanina, ang ganda sa area na to. Kung may vacation home ka dito, ang sarap kasi ang ganda ng view ng beach. Tapos ito yung town niya, oh. Ang ganda. Hello fam, so after a 30-minute drive, nandito na tayo sa ating next stop, ang Kiama Blowhole. O diba, ang ganda pala nung may car ka dito kasi ang bilis mong makakapunta from one place to another. Tsaka sobrang chill nung biyahe natin. Ang luwag ng daanan dito. Sobrang patag, diba, maayos na maayos yung daanan. And tignan nyo naman, sobrang nakaka-relax dito fam. Ang ganda-ganda ng view ng dagat dito and ang ganda ng area na to. May nadaanan pa tayong area doon kanina. Sabi ko ang sarap maglakad-lakad kasi parang St. Kilda. So mamaya lakarin natin. Pero baba na muna tayo dito sa Blowhole. So ito siya, Kiama Blowhole. The Whaleboat Voyage 1797 to 1798. Wow. Yan o. Bass and the Blowhole. George Bass was a British naval surgeon na dumating daw dito sa Sydney with Matthew Flinders on the Reliance in 1795. Their names became synonymous with the coastal exploration of Australia. After nila mag-explore ng Botany Bay, Georges River and Port Hacking with Flinders at in-explore nila ang southeast coast ng Australia. The main Kiama Blowhole na
napansin daw ni George Bass noong December 6, 1797 after nilang i-anchor yung whale boat nila sa Sheltered Bay, which later became Robertson Basin. In 1798, Bass and Flinders circumnavigated Tasmania in the sloop Norfolk. In 1803, Bass disappeared on a voyage to Tahiti and Chile. Galing, no? Halika na, baba na tayo dito. Ito yung blowhole. Makikita daw natin dito na umaangat yung tubig kapag malakas yung alon and high tide. Pero kapag low tide, hindi natin makikitang umaangat yung tubig dito. Pero naririnig ko eh. Halika, tingnan nyo, ang ganda dito, fam mo. Grabe, no? Ang ganda talaga ng nature. Ito na ang tinatawag nilang blowhole. Ang lalim pala nito, ate. Pag malakas, parang may hangin. Oo, no? So, hindi masyadong malakas ang alon ngayon. Oo. Ayun! Ay, ang galing! O, ayan, nakita natin, fam. Although mahina lang, pero at least, di ba? Kita natin na meron. Ayun! So, be patient lang at hihintayin mo talaga siya, ano. Tignan naman natin yung view mula dito. Ang lalim pala nito, no? Tapos, tignan yung itsura ng bato, no? Kulay black pala siya. Okay, hintayin lang tayo na lumakas ang alon. Kasi ang nangyayari sa sobrang lakas ng alon, umangat siya dito. Diba? Nagbo-blow siya paangat. Yun. Grabe, nakakatakot yung tunog. Ibig sabihin, ganun kalakas yung humampas na alon, no? Ayan na, fam, ang blowhole. Kita nyo, fam, ang laki. Ayun! Ang lakas! Yay! Naabutan natin ng ganong kalakas. Grabe, no, umaabot talaga siya dito. Ganong kalakas yung alon. Ang galing yun, no? So again, fam, Pacific Ocean na kasi to. Kaya ang lakas-lakas ng alon. Ayan pa. Wow! Ang saya na capture natin yung pagbuga ng tubig, 'di ba? So ngayon, diretso naman tayo doon sa kabila kasi may lalakaran, pwede maglakad dito. Pero may risk warning, consequence, serious injury or death. Ayan, no. So hindi pwede madulas, malaglag, o 'di ba? No life-saving service today here. So mag-iingat talaga yung mga pupunta dito. Kaya kung pupunta kayo dito, fam, ayusin, 'di ba? Wag yung kunyaring tatalon-talon, ganon. Ayusin lang talaga. Dito tayo. Ganda, o, tingnan niyo yung view, oh. Isang malawak na karagatan ng Pacific Ocean. Silipin natin yung view dito. Ayan na, doon tayo galing sa kabila. So, bato-bato rin dito, pero may lookout. Reminds me of Jeju. Di ba may ganitong view din sa Jeju? Na parang ganyan din yung itsura ng mga bato. Ayan, o. So, dito pumapasok yung tubig na nagbo-blow doon sa kabila. Ganda. Tignan nyo, fam, kung gaano kaganda dito. Yan, o, pababa siya. So, kitang-kita yung view ng dagat. Tapos may reflection ng araw yung dagat. Ang ganda. Tapos, ang ganda nung may mga bench sila dito. Oh. Diba? Ang ganda. Teka, lapitan natin yung bench. Alam nyo, yung mga Australian, palabati talaga sila, no? Tatanungin ka nila ng how are you? Ganun. Ang ganda! Look! Katabi lang to ng Kiama Blowhole. O, diba? Nakapag Kiama Blowhole na kayo, may maganda ka pang view dito. Hindi ko alam kung na-justify ng camera. Pero sobrang ganda talaga. Tignan nyo. So, nag-shoot lang ako ng portrait video dito. Ang ganda talaga, fam. So, nabibigyan siya ng justice ng camera. Sobrang ganda. So, punta kayo dito sa Kiama Blowhole. Kasi yung katabi niya, ang gandang photo spot. Tapat ng dagat. Ang ganda. So, happy na napuntahan natin to dito sa Australia, no? Tapos, ang dami ring mga seagulls dito. Ito siya, oh, Kiama Blowhole, South Coast, New South Wales. South Coast na pala to. Yan, dyan tayo bumaba kanina. Ang ganda, no? Ito naman ang view dito sa kabila.
ganda ng viewpoint. Oh, grabe, ang ganda. Pwede i-rent yan. Ang ganda naman. Holiday Parks. Kamukhay ni Ivan. Oo. Kung babalik pa. Oo, no? Ang sarap naman magstay dito sa Kiyama. Yan yung mga cabin fam, oh. Pwedeng i-rent. Sobrang ganda talaga. Ang ganda! I love this place. Sobrang ganda. Combination siya ng Baguio na may view ng dagat na parang Jeju. Ang ganda. Parang perfect siya for me kasi beachside. Favorite natin ng mga beachside, di ba? Tapos sobrang lamig. Perfect place. Ang ganda. I love this place. My favorite place so far na napuntahan natin sa trip na to. Ang Kiyama. Ganda-ganda. Tapos it's time for lunch. Kain na muna tayo dito fam sa Digis. Ayan, si Ate V ang nag-search. Ganda. Ganda dito. Sobrang na-enjoy ko siya. Saan tayo ate? Ay, ang cute. Digis Blowhole Point Kiyama. Uy, ang ganda naman. Harapan mo alfresco sila. Ang ganda. Ito may ano din tennis court dito. Parang alam nyo fam, gusto ko matuto niyan mag-tennis, no? Ayan no. Hala, pag uwi natin ng Manila, mag-try naman tayo mag-tennis, 'di ba? Pickleball na try na natin. So, next time tennis naman ang i-try natin. Ayan oh, ang ganda ng view dito, oh. Tapos ang ganda ng mga pine trees and the beach. Wow, love it. Here's our food. Kain tayo. Kain tayo. Burger naman tayo. May iba naman, no? Puro na tayo fish nung mga nakaraang araw. Ang ganda talaga, oh. Ang ganda. Ay, ayan nga, oh. Ay, ang dami. Australian, ang naiisip ko yung Australian milk. Australian dairy. Ang naiisip nila fam, T-bone steak daw, sabi nila ate. Tawa na tawa si ate, oh. Ay, ate.
Kasi T-bone steak ang sabi ko. Sabi ko ng T-bone steak. Fresh milk ang sa Ako milk. Mas mahal ang akin. Oo. So we're back dito sa city center. Dito tayo sa Roseberry. And maipapatry sa atin si ate na watermelon cake from Black Star Pastry. Ay, ayun na, nakikita ko na. Oh, ayun no, in display. Yan siya pa mo. Black Star Pastry. The world's most Instagram cake. Watermelon cake siya. Tapos may mga flowers sa ibabaw. Yan, Black Star Pastry. Ito daw yung kanilang main branch dito. Ito na ang kanilang watermelon cake. Galing no? Ito siya, strawberry watermelon cake. Fam, nakabalik na tayo dito sa hotel. Salamat ulit, Ate V, Next time ulit, no problem. Kuya Bong and Kristen. Thank you for coming with us. Thank you sa pagdala sa akin sa Kiama at sa Wollongong. Thank you po. Salamat po, Ate V. Thank you, ate. Ay, may paano ka pa pala ulit? Oo. May papasalubong pa ang ate. Naku po. Oh. Thank you, ate. Okay, no problem. See you again. BTS concert. Yeah. Manifesting. Bye-bye, ate. Ingat po. Salamat. So, akit na muna tayo. Ayan, may pabigay pa si ate. Akit muna tayo sa room. And we're back dito sa room. 3:30 na ng hapon. O, diba, fa, makakapagpahinga pa tayo bago ang 6:30 show na papanoorin natin dito sa Capitol Theater. Manonood tayo ng Lion King mamaya. Anyway, tapos na ang ating tour. Ang saya, no, na nakasama natin sina Ate V, Kuya Bong, and Kirsten. Sobrang papasalamat ako at sinamahan nila ako dito. And tingnan nyo, may mga pabaon pa si Ate V. Mga regalo kina mamang papang, kina sis, brother-in-law, and baby Zach. O, ayan. Ang saya, ang ganda ng pinuntahan natin from yung Bulonggong, yung Kiama, napakaganda. Sabi ko nga, parang highlight of the trip yung Kiama. Hindi ko na-expect na ganun siya kaganda. Ang ganda ng mga puno, parang Baguio style. Tapos dagat, no? Beach side, pero ang ganda-ganda ng view kasi pababa siya. Ang ganda ng view ng dagat, mga puno, tas ang lamig-lamig pa dun. Ang sarap niyang puntahan, no? Tapos may mga cabin pa pala dun, pwedeng mag-rent, i-Airbnb. Ang ganda, no? Anyway, salamat again. Ayan, shoutout natin si Ate V, Kuya Bong, and Kirsten. Thank you so much sa pagsama sa akin, no, dito sa Sydney and sa pag-aasikas. Hopefully, makanood tayo ng BTS concert. Kasama sila sa February 20 next year ang concert ng BTS. Pero mag-pre-sale na sila this Tuesday, tapos general sale ng Thursday. Tatry nating makakuha ng ticket para makanood tayo ng concert dito sa Sydney. Wait, bago pala tayo mag-rest, kainin na natin ang ating strawberry watermelon cake from Black Star Pastry. Ayan. Kasi diba, since watermelon siya, baka mabilis siya matunaw. Ayan na, strawberry watermelon cake. Bakit patayo? Ah, patayo pala talaga siya. The world's most Instagram cake. Kita ba? Halika, kainin natin. Kasi since watermelon siya, diba? Wow, so may pakwan talaga siya sa sa gitna. Ayan o. So, ang layer niya, parang may crumbs, may cheesecake, may strawberry, may watermelon, may cream. Ang refreshing pala niya kasi nga watermelon. Yung strawberry matamis, yung cream parang cheesecake, medyo nutty yung ilalim niya. And ang sarap din nung flour niya sa ibabaw, nakaka-add ng flavor. Medyo mahirap lang hiwain kasi watermelon. Sarap kasi refreshing siya na cake. Hindi siya yung typical na cake na nakakain natin na matamis, ganun, hindi. Para siyang fruit cake kasi literal na fruits ang nakalagay. Tapos parang may mga cream, flowers.
Sarap. Magtira tayo, kainin natin yung kalahati mamaya. Hello fam, sa commercial na muna tayo sa vlog. I just wanna share two things with you. Number one is meron pa rin po tayong Agoda promo codes. Dalawa yung promo codes natin for Agoda. For hotels, ang promo code natin ay JM Bankisyo. For activities, ang promo code natin ay JM Bankisyo A. So para magamit yung mga promo code sa Agoda, ganito lang yan fam. Sa Agoda app, click nyo lang yung deal sa baba. Tapos sa coupons, i-enter nyo lang yung JM Bankisyo na promo code and then redeem nyo lang yan. Saka kayo mag-book ng hotel nyo. So mag-sample tayo ng hotel booking natin, no, yung Verio Central Sydney na pinagstaya natin sa Sydney, Australia. So pag mag-book na kayo ng hotel, ilagay nyo lang yung name ng hotel, which is Verio Central Sydney CBD, and then lagay nyo yung stay dates ninyo and yung number of packs. Pagka-enter nyo yan, makikita nyo na yung hotel ninyo, tapos makikita nyo na yung different room types dito. Sample natin, yung micro double room is 6,259. And dito sa bandang baba, makikita nyo yung total price. So ang price niya per room ay 6,750.36. Pero makikita nyo na nag-apply yung promo code natin na JM Bankisyo, kaya makaka-discount tayo ng 490.94. So ang magiging total nyo na lang ay 6,259.42. So ganyan yung magagamit yung promo code natin for hotel. O diba ang ganda fam, kasi sa isang stay mo lang, makakatipid ka na ng more or less 500 pesos. In this economy, malaki na rin yan, diba? Kaya kung magbubook kayo ng mga hotels ninyo, i-check nyo muna sa Agoda, use my promo code kasi malaki-laki rin yung madi-discount ninyo. Sayang din yan, diba? And yung second naman, and ang last na i-share ko sa inyo, is about our Klook Creator Shop. So meron pa rin po tayong Klook Creator Shop. Again, pinagsama-sama namin lahat ng mga hashtag JM recommends ng mga hotels, activities, at iba pa dito sa Creator Shop na to. And good news, dahil sa bandang baba, marami kayong mga promo codes na pwedeng gamitin dyan. Nandyan pa rin yung Hong Kong and Macau promo codes natin. May promo codes tayo for Japan, Taiwan, Philippines, at marami pang iba. So punta na kayo sa Creator Shop, just search my name, JM Bankisyo. Click nyo lang yung unang line na lalabas dyan para madala nyo kayo sa aking Creator Shop. Sa bandang baba, i-redeem nyo lang yung mga promo codes na ito para makatipid din kayo. Sayang naman kasi fam, hanggang June 30 lang itong mga promo codes na ito. So maganda na magamit nyo to, no, para makatipid-tipid din kayo. Yun lang, balik na tayo sa vlog. Hello fam, so 5:30 na ng hapon. Ang dilim na sa labas, no? Grabe, bago mag 5:30, nagsa-sunset na dito sa Sydney. Anyway, nag-aayos na ako ngayon kasi 6:30 ang show. Bilis naman maglakad, wala pang 10 minutes, ando na tayo. Pero maganda lang maaga tayo, di ba? Para kung sakaling may mga kailangan pang gawin doon, magawa natin. Pero may ticket na rin naman tayo, so I guess diretso na tayo pasok doon sa loob, no? Pero agahan na lang natin fam para wala lang. Excited lang, no? Hindi ko rin alam bakit gusto kong agahan, pero excited eh. Naka-idlip ako kanina mga 4:20, nagising ako ng 5:15. So mga isang oras din tayo naka-idlip. Sobrang antok ko talaga, no? Kasi 2 days in a row na tayong gumigising ng maaga talaga. Anyway, ayan, powder lang ako. So ang gamit kong powder ay Dr. Sensitive na nabili ko sa Watsons. Hanap kami ng link, no? I-share ko dyan sa baba yung link para kung gusto nyo rin i-try ito. Dr. Sensitive All Day No Sebum Blur Powder. Soft Focus Effect Natural. Ayan. Excited ako manood ng Lion King, the musical. Alam nyo ba fam, nag-show na pala sila sa atin 2018 sa Soler. Kaya pala nung nag-story ako, may mga ilang fam na nag-comment sa story ko na maganda daw yung Lion King na panood daw nila nung nag-show sa Pinas, no? So at least, diba, makanood tayo dito sa show sa Sydney. Sobrang excited ako. Nung first day ko pa lang na nakita yun at nadaanan yun, naisip ko gusto ko na talagang manood eh. And ito na siya. Nangyayari na. So halika na. Maglalakad lang tayo papuntang Capitol Theater. Let's go. Alam nyo ba, palamig na ang palamig ngayon dito sa Sydney. Ang temp ngayon ay 17 degrees. Feels like 12. Kaya lamig. Pero kaya naman ang suot natin. Yung lamig naman dito ay hindi yung nanunusok na lamig, di ba? Yung masarap na lamig. Malapit na tayo. 2 kanto lang pagitan natin sa Capitol. Ayan na ang Capitol Theater, oh. Na oras na? 5:45. Maga pa tayo. 45 minutes pa bago ang show. Ito na ang Capitol Theater. Ayan ang Disney, The Lion King. Yay! I'm so excited. Papasok na ako sa loob. Ganda ng atmosphere dito. Na-excite ako. So, ito yung merch section. Pwedeng bumili ng mga t-shirt, mugs, hoodies, at iba pa. So, ito yung mga merch. Oh, Hakuna Matata. Ito pa, The Lion King. Tapos may mga tumbler, mugs. Ito pa yung iba, yung naka-display dito. Tingnan nga natin anong meron dito. I see, pwedeng bumili ng mga drinks dito. Habang naghihintay ng show, ayan o, may mga wine, beer. Kasi dito rin yung pasukan eh. So ayan din, pwedeng bumili ng merch dito. So pinapakita rin dito yung cast nila. Okay, we're ready to watch the show. So, nandito ako sa pinakalikod na seat. Ayan o, cortina na yung likod natin. Pero okay lang kasi maliit lang naman yung theater and kitang-kita pa rin natin yung stage mula dito. Ayan lang ang stage, oh.
So, kitang-kita pa rin natin siya. Time check, 6:10 na ng gabi. 6:30 yung show. May nagtitinda din ng popcorn, fam, oh. So, kung nakalimutan yung bumili ng popcorn sa labas, pwede pa dito sa loob. Malapit na mag-start ang show. Full house ang theater ngayon. So, time check, alas 8 na ng gabi. So, naka 1.5 hours na yung show, no? And may break ng 20 minutes. So, sa break, pwedeng mag-toilet, pwedeng bumili ng beer, ng snacks, and drinks dito sa labas. Bumili ako ng popcorn, fam, for $7. At ako'y medyo gutom na. So, hindi pa tayo nag-dinner, diba? Plano ko mamaya na lang mag-dinner after ng show. Tara na, pasok na tayo. Hindi lang ako makapag-video, no? Kasi bawal mag-video dito sa loob. Share ko na lang ulit mamaya. Ang sarap ng popcorn, fam. Simply salted. Grabe yung opening kanina. Napakaganda. Goosebumps ako sa opening. Alam nyo, during the musical, lahat ng tao nakatutok talaga. Walang nagpo-phone, walang sumasabay sa kumakanta. Ang galing. Gutom yan. Hindi ba kasi ako nag-dinner? Ilang oras kaya yung show? Baka 3 hours, no? Tapos 20 minutes na break. Tignan natin kung ano oras tayo matapos mamaya. So ito na ang eksena dito sa theater. Yay! Woohoo! Woohoo! Hello, fam! So, time check, 9:20 na ng gabi. So, 2.5 hours nag-run yung show. Ano yun yung theater, no? And grabe, napakaganda ng musical. Alam nyo, fam, na iba na siya pag pinanood mo sa movie, no? Pero pag pinanood mo pala yung musical, it's a completely different experience. Gaya nung sinabi ko kanina, yung umpisa pa lang, grabe, goosebumps talaga ako, fam. Nung kinanta nila yung Circle of Life, yung unti-unting pumapasok yung mga puppets na animals. Tapos, ang ganda ng mga costumes ng mga characters. Bago goosebumps ka talaga. Tapos ang gaganda ng mga boses. Napansin ko rin na sobrang creative ng production. Ang ganda ng stage design. Ang ganda ng mga props na ginamit. Ang ganda ng pasok ng bawat props. Grabe, kaya pala nag-run na tong show na to for like 30 years na, no? Napakaganda pala talaga niya. Also sad, no, na hindi tayo makakuha ng footage doon sa loob. As much as I want to share with you yung musical sa loob, hindi talaga pwede, fam, no? Kailangan nating sumunod. And there were several parts of the musical na talagang pinapalakpakan ng tao. As in, buhay na buhay ang audience. Kaya nakakatuwa kasi ang lakas talaga pumalakpak tapos naghihiyawan pa habang pumapalakpak. Kaya, ay, grabe. It's a chef's kiss. Napakagandang musical. The Lion King musical. So, nakalimutan ko pala, fam. Since bawal mag-video sa loob, pag curtain call, pwede naman na mag-picture. So, nakakuha ako ng pictures during the curtain call. I-share natin dito. Ganyan kaganda yung production doon sa loob. So, fam, kung maabutan nyo man itong The Lion King musical na saang man part kayo ng mundo, I highly suggest na wag nyo siyang palalampasin. Panoorin nyo siya. Kasi sulit. Napakaganda talaga. Napakagandang musical. Sulit yung binayad natin ng $135, no? Para sa 2.5 hours na musical. Napakaganda. The Lion King musical, panoorin nyo, fam. So ngayon, pwede na tayo mag-dinner. 9:35 na ng gabi. Bukas pa yung chat tayo sa harap lang ng Capitol. Pero parang gusto ko ng sabaw. Dito tayo sa labas ng Chinatown banda. So it's time for dinner, fam. And bumalik ako dito sa malatang place na kinainan natin ni na AJ and Mo nung isang gabi. Kasi parang gusto kong tikman yung ibang soup nila. Kasi masarap dito. Ang sarap ng mga meat, ang sarap ng noodles, ang sarap ng seafood na ihalo. Pwedeng maghalo ng gulay, mushroom. Pero yung mushroom soup kasi yung kinuha natin nun. Ngayon, try naman natin yung parang classic spicy soup nila. Tikman natin yung soup ngayon. Ay, sarap. Beef bone soup pala siya. Tapos sinaluan ng mga spices. Parang medyo creamy din, no? Na may pagkalaksa ng konti. Sarap, ang sarap pala to. Sila AJ kumuha ng ganitong sauce nung nakaraan, nasarapan sila. Kain tayo. Yan, fam. So, kumuha ako ng beef, may balls, may shrimp, may noodles, mushroom, tapos ba't ibang balls. Ito parang lobster ball with salad. Ito naman pork with mushroom ball. Ang sarap niya. So, ang ganda dito kasi para siyang hot pot style. Pero good for solo diners na katulad natin. So, okay na okay siya for solo travelers. So, kung nandito ka sa Sydney and mag-crave ka ng mainit na sabaw, you can always go here kasi okay siya for solo diners. So, total nitong lahat ng binayad ko ay $33. This time, umorder ako ng rice. Parang nagutom ako, fam, kasi hindi pa tayo nagra-rice the whole day, di ba? Kain tayo. Ang sarap. Mas masarap tong basic soup nila kaysa dun sa mushroom soup na na-order natin nakaraan.
egg noodles na hinaluan ko ng isa pang uri ng noodles. Sarap, perfect kasi for solo diners eh. Dito lang to sa harap ng Chinatown Station. So ayan lang yung Chinatown Station sa labas. And then ito lang yung kainan. Tapos na tayo kumain, fam. 10:20 na ng gabi. Sayang hindi ko na naman naubos yung noodles kasi may konting taste ng mala pala. Yun pala yung pampaanghang. Kanina parang akala ko laksa, no? So, nung tumagal-tagal ko siyang kinain, hala, kumapit na sa noodles yung lasa ng mala. Ewan ko, parang after nung Chongqing trip natin, ayoko na muna talaga kumain ng mala. Di ba, fam? Pag kumain ka ng mala, parang magnanam yung dila mo. Tapos yun na yung panlasa mo sa food. Parang na-overpower niya kahit anong food ang kainin mo. So, ang dami ko nilagay ng mga noodles, balls, seafood, 'di ba? Pero sa noodles, kumapit yung lasa ng mala, parang na-absorb ng noodles. Eh, hindi ko naubos, sayang. Pero okay lang. Anyway, masarap, no? Tayo nyo dito sa Malatang. Yan, Zhangliang Spicy Hot Pot. Katabi niya Kingway Malatang, hot pot din na for solo-solo. Galing, no? Tapos ito na yung tram, ayan, ng Chinatown area. So, ngayon, kaliwa na tayo dito at tayo ay babalik na ng ating hotel. Let's go! Hello, fam. So, 10:50 na ng gabi ngayon and nandito na tayo sa room. So, it's time to freshen up. Ako yung mag-hot shower. Masarap mag-hot shower pag sobrang lamig sa labas, ano? And tayo yung magpapahinga na. So, that's it, fam, for today's vlog. Sana na-enjoy niyo yung mga pinuntahan natin. The Wollongong area, Kiama, nakapag-Lion King pa tayo. So, happy ako sa mga nagawa natin today. Na-fulfill yung mga nasa checklist ko for today. So, that's it, fam. Before I end this vlog, please follow me sa aking mga social media accounts na i-display ko dito sa screen. Also, kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman. And huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Click nyo lang, fam, yung subscribe button sa baba and malaking bagay na sa akin yan. So, maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next Sydney vlog. Bye! Good night!